Natin Constitutional Law Professor, UP College of Law, Attorney Paulo Tamase. Yan. Professor Tamase, Igan, good morning sa iyo. Welcome. Hi, good morning Igan at sa Opo. inyong mga taga-subaybay. Okay, kaya gusto kong matalaki ito dahil impeachment court magsisimula this week. Baka mamaya daw. Itong mga sangkot dito sa gulo ng Senado, mga senador to magiging judge. Yung naging action ho ba ni Senator Robin Padilla na tulungang makalabas, although sa naratibo po ni na Senator Alan Peter Cayetano, pwede naman daw lumabas kahit nasa protective custody. Pero may warrant of arrest, foreign warrant of arrest si Senator De La Rosa. Obstruction of justice na ba yung naging papel ni Senator Padilla po? Siguro Igan ang nakaka-disappoint yung nangyari na iyon, no? Nakaka-offend siya actually dun sa mga sense ng hustisya natin. Oo. Ngunit hindi kasi ibig sabihin no na kriminal siya kaagad. So Okay. pinag-uusapan natin yung presidential decree nung sa obstruction of justice, Oo. no? Ang mahirap kasi sa kriminal na batas, mayroon tayong patakaran na stricto yung pagkabasa doon sa batas na iyon. Okay. Ganun lang talaga yung sistema natin. And muka doon sa pagbabasa nun, hindi ako sigurado kung papasok yung nangyari sa obstruction of justice dahil lang yung krimen na akusado Oo. si Senator De La Rosa at yung warrant niya ay nagmula sa ICC. No? So Okay. sa labas, hindi galing sa loob. Pag binasa mo kasi yung presidential decree, parang ang suggestion doon or Dito. ang kino-contemplate lang nun ay mga krimen dito sa Pilipinas at nasakdal sa mga korte ng Pilipinas. I think may ibang abogado na nag-raise nung posibilidad na baka may obstruction of justice din kasi sa loob ng ICC statute, mismo Okay. yung Rome Oo. statute. Oo. Baka yun ang mag-apply, pero itong PD mismo, parang hindi ako ganun ka-confident no na aandar siya. Pero di ba may sinasabi na bakit itinuturing na foreign warrant of arrest ang inisyu ng ICC, hindi naman siya foreign country. Di ba, Tama yun, no? At ito I ay think ito ay isang magandang distinction yun dun sa warrant ng ito ay isang ICC. kolektibong Ah, ika ngay nagkaisang iba't ibang bansa na magtayo nito para walang abuso sa mga leader sa iba't ibang panig ng mundo. Tama yun, no? So mayroong teorya na pwedeng pumasok yung obstruction of justice. Medyo komplikado lang siya na Oo nga no. kung ituturing natin na yung Rome Statute ay naging bahagi ng batas ng Pilipinas, no? Then baka na-internalize yung process na iyon, yung mga obstruction of justice offenses doon or pati yung warrant doon sa sistema natin. Pero nakita mo yung usapan natin medyo magulo, ang daming loopholes na tinatalon nung argumento kasi hindi ganoon kalinaw no yung presidential decree. Oo. So kung in case may magkaroon ng prosecution, I think pwede naman siya mag-proceed kung may sapat na ebidensya, pero magiging importanteng legal question to moving forward. No? Okay. Hindi ganun So kalinaw yung batas. si Senador Robin Padilla, pag pumasok siya ng Senado, hindi siya pwedeng hulihin. Well, Tama kung ba? sa... sige, sorry again. Hindi nga, yun, tama ba na hindi siya pwedeng hulihin? I think kung wala pa namang nakakaso, definitely hindi siya Okay. pwede hulihin. No? So wala Hindi ko siyang kabisado dapat. yung penalty ng obstruction of justice, but yung immunity naman from arrest, kailangan din natin alalahanin. Sa saligang batas natin, hindi naman natin binibigyan ng blank check or parang free pass lagi yung mga Oo. senador natin. Yung covered lang Ano ba dyan ay yung dito? mga maliliit na offenses para hindi masagabal yung trabaho nila. Mukhang, Pero kung seryoso yung krimen, no, beyond 6 years yung parusa, pwede siyang pumasok doon, pwede siyang arestuhin pa rin. kasi dito nakalagay, 6 years, pasok siya sa immunity. Di ba? Kung Oo, ordinaryo siyang mamamayan, pero hiwalay yung provision sa public official eh. Opo. At yung immunity ho, ang kailangan Oo. na importante doon ay hindi po ibig sabihin nun hindi pwede arestuhin. Tama. Hindi lamang po pwede arestuhin habang nasa sesyon ang Kongreso. Okay. So pag wala na po sa sesyon yung Kongreso, kahit below 6 years pa ho yung penalty, kahit 1 year lang po yung penalty, pwede po siyang arestuhin. Pwede ba malaman anong consensus ng mga law student mo sa nangyari sa Senado? Siyempre, actually, universally disappointed sa nangyayari. Kasi Okay. yung Senado, tinitingala natin yan bilang isang kamara na dapat nandyan yung mga mas senior, di ba, Oo. na members ng Kongreso, national yung outlook nila, fiscalizer sila, so tinitignan nila kung tama yung ginagawa ng gobyerno, pero parang
itong nakaraang linggo, bumaba talaga yung kumpiyansa, no, doon sa Senado natin. Hindi lang dahil doon sa Rigodon na hindi naman maitatanggi ay dahil sa impeachment, Oo, no, oo, at oo. dahil doon nga sa naging interview din kay Senator De La Rosa kahapon naman kay Jessica Soho. Pero dahil disappointed na parang bakit ang daming ginagawa ng Senado para pagtakpan yung kapwa nilang senador imbes na panagutin siya, no, or Okay. bigyan siya ng pagkakataon na humarap sa mga tamang tribunal at forum. Okay, nadamay si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Meron siyang 6 months na suspension. Pwedeng bang gawin ng ombudsman yung kahit walang kaso naman itong si Aplaska? Well, ang kapangyarihan ng ombudsman ay pwedeng kasama yung preventive suspension. No? Ito yung kapag mayroong investigasyon na magaganap Oo, oo. upang Hindi siguraduhin na yung maimpluwensyahan. tao na iimbestigahan, Oo. pending investigation, yung tawag, ay hindi malapit doon sa ebidensya. Oo. Kasi kung siya yung may control mismo doon sa ebidensya laban sa kanya, baka masira yun. Oo. Or para hindi niya matakot yung mga testigo. Okay. So yung lohika nung pag-preventively suspend sa kanya, mukhang may reason for it. Kasi dahil nga siya ang sergeant at arms, siya yung head ng security ng Senado, both yung ebidensya, CCTV footage, etc., nasa control niya, pati yung mga testigo na pwede tumestigo laban sa kanya ay mga empleyado niya Okay. kasalukuyan or under sa direction niya. Oo. So may ganoon na measure sa preventive suspension. Medyo Ayun. unusual yung Oo. pag-decline ng Senado doon sa Dapat subpoena hindi. para sa Okay. kanya. Oo. Oho, kasi sa Ombudsman Act natin, ang exception lamang dito sa kapangyarihan na ito ng Ombudsman, ng disciplinary authority niya, ay para sa mga miyembro ng Kongreso, hindi para sa mga empleyado ng Kongreso. Okay. So technically, pasok yan sa jurisdiction ng Ombudsman. Okay. Ayun. So malinaw. Dapat tinanggap. Oh, Dapat po tinanggap na. oo, oo. Okay. Itong impeachment court na ito inasa ng publiko, no, dahil inannounce naman na iba na yung meaning ni Senate President Cayetano sa forthwith, no, agad-agad daw. So magko-convene. Pero with this development last week, yung warrant of arrest ni Senator Bato, yung nangyaring putukan nga diyan, are we expecting a impartial na impeachment court? Ganito ko po ano yan, Sige, yan, sige. no, ilulugar. Oo. Parang patas kung magkakaroon ng doubt yung mamamayan kung magiging patas yung proseso, Oo. kung magiging impartial yung Senado. Kasi Oo. nga, batay dun sa lahat ng lumalabas, even yung mga statements mismo ng mga senador, yung bigoto na nangyari last week at yung gulo na nangyari last week, mukhang tali lahat doon sa impeachment. Babalik at Yeah. babalik doon sa issue Yes. ng impeachment. Okay. So, patas kung magtataka yung mamamayan kung kaya ba maging impartial or politically neutral ng Senado. Yun yung Yes. Walang ine-expect kulay. Oo. natin sa kanila mga patakaran. Ngunit, ibig sabihin din nun, yung pressure ay nasa Senado mismo. Mhm. Kung sigurado ba yung mga senador natin, at hindi lang si Senator Cayetano, no, but lahat ng Lahat. senador natin, Oo. kaya ba nila panindigan yung kasalukuyan nilang liderato at kasalukuyan nilang organisasyon kung hindi kung mawawala yung kumpiyansa ng mamamayan, kung Okay. kaya nila gawin yung gampanan yung trabaho nila sa impeachment, no, na isang Tama. napakahalagang trabaho. So habang kung magko-convene ang impeachment court today, hindi pa naman nagsisimula yung presentasyon ng ebidensya kaagad, kailangan bantayan ng mamamayan kung mayroon na namang mga procedural na makikita natin, no, para maiantala yung proseso, pero kailangan din natin bantayan yung pag-akto ng ating mga senator mamayang hapon, no, senator judges. Kasi ang expectation natin sa kanila sa ating sistema ay politically neutral sila dito sa mangyayaring impeachment. Oo. Yun nga inaabangan natin ngayon, pero yung publiko gusto ko lang na wag silang mawalan ng tiwala pa rin sa justice system. Although kasi ang nasaksihan nila parang double standard talaga, Professor Tamasi. Pag ordinaryong mamamayan, parang 'di ba? Wala naman tayong problema pag nag-issue ng warrant of arrest ang otoridad. Kesa dito sa Tama, may no? kapangyarihan at may pera. Nakita Opo, nila opo. 'di ba? Actually, sabihin ko lang po na maganda po sana dyan itali yung komento na ilabas ng Solicitor General this weekend, no? Kasi I think malinaw yung kaso doon. Hindi naman talaga siya legal na argumento, Oo. yung bahagi na iyon. Pero Oo. malinaw kasi doon bakit para bang kapag isang taong makapangyarihan, yung sistema natin nagbe-bend over backwards, no? 'Di ba? Gagawin natin ng lahat para VIP bigla. protektahan siya. Oo. Oho. Pero kapag yung
hikahos, mahirap na gumawa ng krimen, totoo man o hindi, parang Sasama walang eh. proseso para Oo. sa kanila. Oo. So, mawawalan talaga ng kumpiyansa, hindi lang sa justice system, but sa buong sistema ng pamahalaan kung ganong inequality, no? Hindi Oo. pagkakapantay-pantay yung magiging main characteristic ng ating sistema. Oo. So paano ang remedyo dito? So, I think, and hindi ho siya easy na solusyon, no? Kailangan, una, yung mga senator judges natin, lalo na sa nalalapit na impeachment, isipin naman nila yung institusyon, isipin naman nila yung kamara nila. Oo. Mahalaga yung mga political ties, mahalaga yung mga ties ng pagiging kapamilya, etc. Oo. Pero ultimately, nawawalan ng kumpiyansa yung mamamayan sa Senado. Oo. At kakayanin ba nila na mawalan talaga ng tiwala yung mamamayan sa kanilang institusyon? May hangganan ng kapangyarihan lalo na sa isang demokrasya. Oo. Pero pangalawa, dapat din magmatyag tayong mga mamamayan. So yung pressure na nararamdaman ng Senado ngayon, nanggagaling yan kasi so yung mamamayan mismo hindi na nananahimik, no? Parang Oo. nag-express talaga ng dissatisfaction sa nangyayari. At Totoo. bahagi yun ng demokrasya natin. Oo. So kahit mahirapan tayo, for example, no, maghain ng mga obstruction of justice na kaso, yung ultimate na check sa Senado kasi natin ay yung demokrasya natin. Both yung halal ng maayos, no, pagboto ng maayos, pero pati yung in between elections, binabantayan natin sila sa ginagawa nila. Oo, So dapat- importante yung magmatsyag ngayon. At tandaan nila, madagdag ko lang, sila'y paswelduhan ng taong bayan. Para 'di ba hindi nila kilalanin o respetuhin ko. Una-una sila nagkasala, damay ang taong bayan. 'Di ba? Parang hinihimo pang tulungan, suportahan ganyan. Pero sa tingin ko sa huli kami nagpapasweldo pa rin sa inyo eh. At Tama, no? ito'y At ano po siguro, pananagutan eh. maganda siyang attitude, Igan. Oo eh. Hindi entitled yun eh. Or Oo. dapat entitled talaga actually ang mamamayan sa magandang serbisyo ng kanilang Senado. Yes. Kasi tayo ang nagsisweldo sa kanila, tayo ang naghalal sa kanila. At sa isang demokrasya kasi, lalo na sa sistema natin, yung mamamayan ang soberanya, yung mamamayan ang pinakamataas. Tama. So, magpo-perform lang yan according to sa mga tungkulin at trabaho nila kung tayo mismo hihingi tayo ng pananagutan. Kaya maganda yung impeachment na pagkakataon doon eh. Oo. Na kahit gaano ka kataas sa gobyerno, whether vice presidente ka o senador or kahit pangulo, Pangulo. parang oo, subject ka damay na siya. ultimately doon sa managot sa taong bayan. Oo. Kaya din yung itong paglilitis na mangyayari, no, hindi lamang ito paglilitis ng vice president, Yun ang- paglilitis din siya ng Senado mismo. Oo. Yun ang Kasi sila mismo itetest ng mamamayan kung nagiging patas ba sila at ginagawa nila yung tungkulin nila. ang pinakamatinding kapangyarihan ng mamamayan, nakikita ko dalawa eh. Ito nga ang impeachment at itong eleksyon. 'Di ba? Sila'y solo nilang mga desisyon yan eh. Kung gusto Tama, natin no? magkaroon ng Oo. pagbabago rito. Professor, salamat po. Ingat po kayo lagi ha. Sige po, maraming salamat din po. Magandang umaga. Attorney Paulo Hilingan, walang pinoprotektahan.